Hello, hello, hello. Kumusta kayo? Lalong-lalong na sa aking mga kababayan na mga OFW, saan sulok ng mundo man kayo naroroon. Sana okay ang lahat. At maraming salamat sa mga Duterte diehard supporters sa inyong pag-subscribe sa ating YouTube channel, ang Mayor Digong 2.0. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong i-upload na mga video. Ayan, ano bang pag-uusapan natin today? Mausap-usap lang tayo. Pag-usapan lang natin itong mga kandidatong mga tumatakbo dyan sa Davao. Kayo mga taga Davao, sino bang malakas dyan? Beke naman. Beke naman may update kayo. Paki-comment lang sino malakas. Kasi ako guys, hindi talaga ako naniniwala sa mga survey, yung mga survey dyan sa mga, ano pang mga survey yan, mga Okta, mga SWS, ano pang mga, marami kasi ngayong mga survey na sa, na may mga online na, no, sa Facebook, meron na rin. Ako, mas naniniwala ako sa Kalye survey, no? Basta merong picture, yung politiko na tinatanong, ito, iboto mo ba ito? Pag may picture, okay. Pero pag nagtanong ka, wala naman yung picture ng politiko, ay wala din, no? Dahil mga anti-Duterte, mga Kalye survey, yung mga vlogger na mga anti-Duterte, ganon ginagawa nila lalo na sa mga anti-Iglesia ni Cristo. Hindi nila nilalagay si Rodante Marcoleta. Tapos tanongin nila sino iboto niya. Paano ilagay si Dante Marcoleta? Paano sabihin ng mga tao iboto namin si Marcoleta? Wala dyan sa mga tinatanong nyo. Di ba? Mga ungags din. So ngayon, dyan sa Davao, sino malakas? Kasi ang alam ko, tinambakan ni Digong si Carlo Nograles. Alam naman natin yun. Alam naman natin yun. Pagbaba nga ni Digong, mataas ang kanyang ratings. Approval ratings, yung kanyang trust ratings, 80% pa rin yun. Di ba? Sabi ng mga ibang mga nagko-comment, si Digong swapang. Swapang si Digong, hindi kaya ni Basti. Si Carlo, kaya siya ang tumakbo pagka mayor. Ulol. Anong hindi kaya? Anong meron kay Carlo Nograles na wala kay Basti? Marami, di ba? At tandaan ninyo, mula sa tatay nila, Carlo Nograles, kayo mga taga Davao, tanungin ko kayo, nanalo ba yun? Nanalo ba yung tatay ni Carlo versus Duterte? Kayo dyan, yung mga dyan na lumaki, yung nag-apo na dyan sa Davao, nakatikim ba yung tatay nila sa panalo? Pag Duterte ang kalaban? Ano sa tingin nyo? Yung anak? Manalo? Well, tingnan natin. So ngayon, Basti Duterte versus Bernie. Tama ba? Correct me if I'm wrong. Bernie Alag ba yun? Yun ang kalaban niya ngayon. Dati yang konsilor. Okay. Magkasama pa yan sila, di ba? Kaya nga yung thumbnail ko, parehas lang damit. Kasi nga, kasama sila before Kaya nga, sabi ko, sa politika, wala talagang permanenteng dito, kaibigan. Kasi kaibigan mo ngayon, bukas kaaway mo na sa politika. Pero pagkatapos naman ng eleksyon, magkaibigan na naman yan sila ulit. Di ba? Panahon lang ng eleksyon talaga. Nagkalaban-laban yan sila. No? Magkakapatid nga, naglaban-laban doon sa yung mga Binay. Sino naglaban doon ngayon sa pagka-mayor yata? At saka vice mayor, parang magkakapatid ang naglaban-laban doon ganon sa politika. 'Di ba? Kahit ka magkadugo, magkalaban dito doon nga sa part ng Cotabato. Magkamag-anak lang nga yun diyan. Magkalaban sa politika. Minsan nagpatayan pa sila dahil sa politika. Ganon.
Bakit ba nag-aaway sila diyan about sa politika? Bakit ba pinag-aagawan niyang mga pwesto sa politika? Dahil diyan maraming pera. Ah, pati nga kapitan eh. Pati nga kapitan, 'di ba? Oh, maraming tumatakbo, konsilor, dahil nga maraming pera. 'Pag politiko ka, ah, 'pag kurakot ka, marami kang pera. Yayaman ka talaga. Pero 'pag hindi ka kurakot, wala. Ah, tingnan mo si Digong. Ilang dekada na yan politiko. Ah, meron bang magandang bahay si Digong? Meron bang mga magagandang mamahalin na mga BMW? Yung mga ano pong mga sasakyan na mamahalin, meron ba si Digong? Wala. Oh, kasi nga hindi siya kurakot. Tingnan mo yung mga bagong politiko. Ibang dami. Ang dami na nilang napundar. Kung saan-saan pang mga lugar sa ibang bansa, may mga pera, may mga kayamanan, doon nila nilalagay sa ibang bansa. Kasi pag anong mangyari sa Pilipinas, meron silang matakbuhan. Doon sila magtakbuhan sa ibang bansa kung saan na meron na silang mga tinagong mga kayamanan doon. Ah, 'Yun ang mga style ng ibang mga politiko. Pero si Tatay Digong, ah, meron bang tinago sa ibang bansa? Wala. Hindi nga yan pumupunta sa ibang bansa eh. 'Di ba? Hindi nga pumunta yan ng Amerika, ng presidente ba siya dahil galit siya sa mga puti. So ngayon, sa tingin nyo, kayo, taga Davao, kayo mang nandyan. Kasi ako nandito sa sa ibang bansa. Kayo nandyan eh. Di ba? Ano sa tingin nyo? Ako, nanonood lang ako ng mga kalye survey. Okay? At wala. Malakas pa rin. Malakas pa rin. May nakita akong survey. 76%. 76 point plus percent si Tatay Digong. Si Carlo nasa 23 plus yung kanyang nakalagay sa kanyang, ewan ko lang ewan ko lang kasi meron din silang pinalabas na mga survey na tinambakan ni Carlo daw si Digong. Ewan ko lang kung sino ang totoo. Kayo naman nandyan at kayo naman buboto, di ba? So, magkalaman lang tayo pagdating ng eleksyon. Diyan talaga tayo magkalaman. At saka yung mga nagsasabi na mas marami silang Katoliko kaysa Iglesia ni Cristo, pakita ninyo yung lakas nyo. Ngayong 2025, gawin ninyong number 1, si Amy Marcos. Di ba may tumatakbo naman na senador na loyalista, si Amy. Kung totoo talagang malakas kayo, kasi sabi nga ninyo, nanalo lang si Sara dahil kay Bongbong Marcos. Well, tingnan natin. Ngayong Mayo, ipanalo ninyo si Amy, gawin ninyong number 1. Tapos, kayo mga Dilawan, gawin ninyong number 2. Sino ba yon? Yung mukha ni, parang si Aquino. Si Bam Aquino. Yun. Ano niya, ginagawa niya yung sarili niyang kamukha ng kanyang tiyo. Na si Ninoy. Di ba? At tawin ninyong number 3 si Kiko. Si Kiko Pangilinan. At ipanalo din ninyo yung ML party list. Si Dilima. Yun, ipanalo ninyo. Malakas kayo, di ba? At sabi mo, Dilima, marami kayong Katoliko. So, well, tingnan natin kung ipanalo ka ng mga Katoliko ngayong eleksyon. Ilan lang naman kailangan ng party list eh. 300,000, 500,000, pwede ka nang umupo. Pero kung 3 kayo, kailangan ninyo 1.5 million. So, tingnan natin kung gaano ba talaga kayo kalakas at gaano kayo karami. Di ba? Pero yung sabi ko, at hindi ako nagsabi na hindi ako nagdesisyon sa inyong boto kung sino ang inyong iboboto. Pero nagbibigay lang ako ng guide
kung sino ang karapat-dapat na iboto ng party list. Hindi ko sinabi na, ito, iboto nyo talaga ito. Pilitan, iboto nyo talaga. Mga gago ba kayo? Kayo naman humahawak ng bulpin. Hindi naman ako. Basta ako, nagbigay ako ng party list na sa tingin ko karapat-dapat umupo dyan sa Congress. Na hindi mga himod-puwit sa speaker. Tingnan ninyo ngayon ginawa na naman ng Quadcom. Ano naman ginawa niya doon sa kay Grijaldo? Gikontemn na naman nila. Ang mga gago talaga eh. Iyan si Barbers. Naku. Ewan ko na lang. Yung mga talaga, ewan ko na lang, yung mga Quadcom na congressman na may tumakbo pa dyan, putang ina, wag na ninyong iboto yung mga yan. I-plus na ninyo sa inodoro yung mga ulol na yan. Sige. Hanggang dito na lang muna. Basta, yung magkaaway noon o magkasama noon, kalaban na ngayon. Di ba? Pero tandaan niyo pagkatapos ng eleksyon, di ba? Alam naman natin si Carlo, ano yan eh. Isa yan sa mga cabinet member. Nagtrabaho din yan kay Duterte, nung presidente si Duterte. Isa din yan si Carlo Nograles sa mga gi-appoint ni Digong sa kanyang kabinete. Isa sa mga yan eh. Cabinet member or isa sa mga secretary ba yan si Carlo? Di ba? Ngayon, kinalaban na niya yung boss niya. Di ba? Ganon lang yun. Ganon talaga politika eh. Di ba? Maglaban-laban nga magkapatid. Yan pa. So, abangan na lang natin kung sino ang manalo at matalo sa laban ito. Basta, huwag lang kayo mangdaya. Yun lang. Lumabang kayo ng patas. Lumabang kayong patas. Huwag magkatulad kay Tambaluslos. Huwag pareho kay Tambaluslos na gurgurin lahat ng kalaban para lang talaga mananatili sa kanyang trono. Diyos mio. So, maraming salamat sa inyo and God bless.